Hi mga ka-friendships! Mayong adlaw sa tanan! Mga ka-friendships, welcome back dito sa ating channel. Sana okay, maganda at masaya ang araw nating lahat ngayon mga ka-friendships. Pero nako, sa tutulang mga ka-friendships, no, hindi ako okay. May ubo at sipon pa rin ako, kaya ganito ang boses ko. Alam kong napapansin nyo na yan. Pero nandito ako ngayon sa inyong harapan ulit, humingi ng konting oras na paonoorin ng ating video mula dito hanggang dulo mga friendships, dahil alam ko makakatulong sa ating lahat ng ating pag-uusapan sa ating video ngayon. Yes, katabi ko ang aking laptop mga friendships para ito ay guide sa ating content ngayon. Ano nga ba pag-uusapan natin? Mga ka-friendships, ituturo ko sa inyo kung paano mag-compute ng isa sa mga criteria doon sa reclassification sa Expanded Career Progression System for public school teachers, lalo doon sa part ng PPST and COIS, open parenthesis, portfolio annotation, and BEI or Behavioral Event Indicators, close parenthesis, na may total points na 15 points. Pangatlo siya doon sa may pinakamalaking rate or points na makuha natin sa reclassification. So mga ka-friendships, alam nyo ba na ang part na to, ang criterion na to, ay dalawa talaga, ang computation. Isang computation dito sa portfolio annotation, on the spot writing of annotation mga friendships, bibigyan kayo ng portfolio annotation form, and then isa din another computation naman para sa interview, behavioral event interview mga friendships. So, ang dalawang formula na ito mga friendships ay, una, portfolio annotation score, and then meron siyang total rating sa taas kung magkano ang ibibigay sa inyo ng assessor or kung sino man nag-assess sa portfolio nyo, o kaya annotations niyo after kayo nagpa-annotation writing over doon sa highest possible points na makuha natin mula sa kanila. And then, i-times natin yan sa weight allocation or WA na may 10 points. Kasi, di ba sabi ko, 15 points ang overall total, pero nagiging dalawang competition na split into 2. So, sa annotation ng portfolio ay 10 points, and then sa interview ay 5 points. Kaya total pa rin ay 15 dahil yung lahat ng mga final ratings nila ay ipa-plus yan sa dulo. Pero bago tayo darating siyaan, isa-isahin muna natin para hindi tayo malilito. Lito ka na ba? Naku, huwag kang malito dahil kailangan natin itong matutunan. So, ulitin ko yung highest possible points natin na makuha, yung magiging denominator or magiging divisor doon sa portfolio annotation writing ay nagdedepende sa career stage line na a-applyan natin. Doon sa mga beginning or teacher 1 to 3 ay 30 points ang possible na pinakamalaking makuha nila or ibigay ng assessors sa annotation writing. Doon naman sa mga nag-apply or applicants for T4 to 7 or tinatawag natin silang mga proficient teachers, ang highest possible na makuha at maibigay ng assessors doon sa result ng annotation writing ay 35. 40 man naman sa mga MT1, MT2 applicants, highly proficient. At sa mga distinguished, nako, mayroon ba makakuha nito? Mga MT3 to 5. Mayroon kayo makakuha niyan? 45 points naman yan ang possible highest points makuha mula sa assessors based doon sa results ng inyong annotation writing, di ba? And then mga ka-friendships,
ang ating gagamiting applicant dito na position ay MT1. So, siya ay highly proficient applicant. So, ngayon, ang after niya nag-take ng annotation writing, ang binigay sa kanyang annotation writing results or sa evaluator, sa checker, sa assessor ay 33 points. Ang 33 ay out of 40 yan. Mataas naman din. Mataas din yan, di ba? And then, ang weight allocation is 10. So, i-replace lang natin yung WA. So, 33 ang ating denominator o kaya dividend. And then, ang ating denominator or divisor ay 40. So, i-divide natin yan. Ang quotient natin ay i-times natin doon sa weight allocation na 10 points. So, ang magiging sagot niyan ay 8.250 points over 10. Mataas pa din. After mo makompute ang annotation writing, isunod naman natin ang interview. Behavioral event interview. So, basta tatanda lang natin na ang mga questions sa BEI ay related lang sa classroom teaching natin. Or sa teaching instruction natin, how we handle subjects, to how we teach the lesson to students, what are those teaching strategies na ginagamit natin sa different students with different learning style, diba? So, we should be aware of those teaching strategies bago tayo sasalang. Kasi mga ka-friendships, ang BEI ay it's all about classroom teaching. Yung instruction, how you teach the subjects, how you handle learners, how you deliver the lesson to the learners, how you handle cases sa loob ng classroom. How do you motivate students? Paano mo sila encourage, makinig, ma-motivate, mag-participate, di ba? Para lang matuto ang bata. So, alamin natin, ang dami sa internet. So, one click away lang yan. I-search natin ang mga possible questions ng mga BEI, di ba mga ka-friendship? So, ngayon, ang gawin natin, ang highest possible points makuha natin, regardless of the position na applyan. Career stage 1 ka man, 2, 3, or 4, lahat pareho po ang possible highest points makuha ay 12. And then mga ka-friendships, yung 12 na yon ay yung, kung out of 12, magkano nakuha mo kayo? Kumbaga, kunwari, 11. 11 over 12. So, 11 divided by 12. And then, yung quotient na yon i-times natin siya sa 5. Dito naman, si applicant natin for MT1, out of 12, nakakuha siya ng 11, binigyan ng assessor. And then, multiply doon siya sa 5. So, ang final rating niya sa interview ay 4.583. So, para makuha mo yung total 15 points sa NCOIS, annotation and interview, ay i-plus mo yung PA at saka yung BEI. So, PA means portfolio rotation score, BEI means behavioral event interview score, then that will be your final. So, dito, si applicant highly proficient for MT1 position ay nakakuha ng 12.83 points over 50. Mataas? Yes. Mataas. Ang hirap kaya niyan. Mag-interview ka, kakabahan ka. Nako, magdasal ka, magbaon ka ng maraming kapal mukha, kapal mooks, madaming tawag nito, yung hindi kakabahan, maglagay ka ng 1,000 sa shoes mo, di ba sabi nila 1 peso. But, bakit 1 peso lang? Dami kung marami kang kaba, di ba? So, lagay mo na 1,000, itodo mo na. So, mga ka-friends, hanggang dito na lang at sana naintindihan natin ang criterion na to, ang computation ng PPST NCOIS, portfolio annotation writing,
and then sa behavioral event interview. So, thank you and sana may natutunan. At share the video sa ating mga kapwa applicant for reclassification. And then, baka hindi ka pa nakapag-subscribe, baka naman mag-subscribe ka na ngayon. So, that's all for today's video. At huwag ka kalimutan na gigugma ko kamutanan mga ka-Frenchies. Amping kanunay.